Samantala, maringitin ng gini Senador Bong Revilla na sangkot siya sa pork barrel scam. Sa kanyang privilege speech, ibinunyag din ng senador na nakiusap daw si Pangulong Aquino na bumoto siya para i-convict si dating Chief Justice Renato Corona nung impeachment trial. Narito ang report. Full force ang pamilya Revilla sa Senado para magbigay suporta kay Senador Bong Revilla. Nag-privilege speech si Revilla upang itangging sangkot siya sa pork barrel scam. Ito po ang sinasabi nilang isang truck ng ebidensya. Ito pala'y truck-truckan lang ng bata. For the record, Mr. President, I have nothing to do with this scam. Those whistleblowers, nor Janet Lim Napoles. I have no dealings and transactions with them. Ipinakita ni Revilla ang tatlong klase ng pirma sa mga dokumentong may kinalaman daw sa pork barrel scam, pero wala raw siyang kinukumpirma na kanya ang mga ito. Ayon sa senador, inamin na rin naman ni pork barrel scam whistleblower Ben Hurluy na namemeke ang huli sa mga dokumento. Ito pa lang si Ben Hurluy ay si Boy Pirma. Sa halip na kasuhan dahil sa pag-aming pineke nila ang mga pirma ng mga mambabatas, mas pinili nilang gawin itong testigo laban sa kung sino-sino para lamang mabuo ang kanilang planong wasakin ang inyong lingkod at mga taong sa tingin nila ay magiging tinik sa lalamunan nila sa 2016. Binanggit din ni Revilla sa kanyang talumpati si DILG Secretary Mar Rojas na ipinagmaneho raw siya papunta sa Bahay Pangarap, ang official residence ng Pangulo na nasa Malacanang Complex. Sa Malacanang, nakapulong daw niya bukod kay Rojas, si Budget Secretary Butch Abad at mismong Pangulo tungkol sa impeachment ni dating Chief Justice Renato Corona. Bumangka si Secretary Mar tungkol sa mga dahilan kung bakit dapat ma-impeach si dating Chief Justice Corona. Bago kami magtapos, nagulat ako nang sinabi sa akin ng Presidente, "Pare, parang awa mo na. Balato mo na sa akin ito. Kailangan siyang ma-impeach." Sabay sunod naman si Secretary Butch Abad, "Magtulungan tayo, Senador. Aminin ko sa inyo, ako ay nabigla dahil sa tila dinidiktahan ako ng Pangulo. Kaya ang naging sagot ko na lang, Mr. President, I will do what is right." Isa si Revilla sa mga bumoto para i-convict si Corona noon. Tanong niya ngayon, Tama po ba na habang nililitis ang dating Chief Justice na si Renato Corona, ay kailangang makialam ang mismong Pangulo ng Republika sa isang prosesong legal na dapat ay independyente? ibinulgar ito ni Revilla sa takot na gawin din ang umano'y pang-iimpluwensya ng palasyo sa hinaharap naman niya at ng dalawang iba pang senador na reklamong plunder sa ombudsman. Kaugnay ito sa pangungumisyon niya umano ng mahigit 200 milyong piso nang maglaan siya ng pork barrel sa mga peke umanong NGOs na iniuugnay kay Napoles. Para sa unang balita, Isay Reyes reporting.